Mga kwento ni Thelmo. Ang kwentong maririnig nyo ay base sa totoong kaganapan na malayang isinulat ng ating tagabahagi na si Mapiso. 1992 Santa Catalina sa Negros. Noong mga panahong ito, nasa edad 18 taong gulang na si Mapiso. Nakagisnan niya ang payak na pamumuhay mula sa simpleng pagiging magsasaka ng kanyang mga magulang. Pagtatanim ng mais, gulay at iba pa, may mga alaga din sila mga hayop, kagaya na lamang ng baka, kambing at mga baboy. Tumutulong na rin ang binata para kahit papano'y magiging madali ang trabaho. May edad na kasi ang kanyang nanay at tatay na itago na lamang natin sa pangalang Pancho at Lilia. Si Mapiso ang pinakabunso sa lahat ng magkakapatid. Bale, huling baby na ito kung saan pagkatapos nun, naging menopause ng kanyang ina. Kung may tatanong, masipag itong tatay niyang si Pancho. Kung kaya umabot sila ng 9 na magkakapatid. 10 naman daw dapat silang lahat kaso namatay ang isa nun. Si Mapiso na lamang din ang namumukod tanging anak na kasama ng kanyang mga magulang. Lahat kasi bumukod na dahil may sarili ng pamilya. Etong tatay Pancho, manggagamot tumano ito. Katunayan ay marunong din sa halos lahat ng larangan sa pagiging lokal na albularyo. Kagaya na lamang ng pagpapaanak, paghihilot, kumbate espiritual at organikong pamamaraan. Sobrang bilib si Mapiso sa kanyang tatay. Paano ba naman kasi? Lahat sila ng mga kapatid niya. Ang tatay lang din ang nagpaanak kaya sobrang tipid sa gastos nun. Kaso, ng mga panahong yun ay may karamdaman ng tatay ng binata. Wika pa niya, kahit gaano daw kabihasa ang isang tao, kapag dinalaw na ito ng sariling sakit, maging ito ay hindi mapapagaling ang sarili. Yan ay kapag normal na sakit na at walang makakapigil dito. Madalas nasa bahay na lamang ang tatay Pancho. Humahalili naman ang binata sa trabaho sa bukid. Pero magpaganon pa man ay hindi nito pinapabayaan ang pag-aaral. Isang gabi, nagtataka noon si Mapiso noong umuwi siya ng bahay. Naroroon kasi lahat ng kanyang mga kapatid. Kasama pa nito ang mga asawa at may mga anak ding dala. Nay, anong nangyayari? May okasyon po ba? Jose, pakisuyo mo nga ang bunso. May ginagawa ako dito. Sa puntong yon, may pinagkakaabalahan ng nanay Lilia. Ang kapatid na panganay na si Jose ang bumungad kay Mapiso. Dinala ang binata sa beranda at doon. Ang tatay, pinatawag kaming lahat Mapiso. Tagal mong dumating. Saan ka ba galing? Galing eskwelahan po. Pumuslit ako sa bukid. Ano po bang nangyayari kay tatay? Nagulat ang binata sa isiniwalat ng kapatid nun. Ayon kasi dito, ang tatay umano nila ay inaantay na lamang ang kamatayan. Malala ng sakit ito sa baga at hindi na kinakaya ng gamot nun. Ano? Teka po, pupuntahan ko sa silid ah. Matapos magmungkahi si Mapiso, pinigilan siya ng kapatid. Kinakausap pa kasi nito ang isa pang kapatid nilang babae. Bale, iniisa-isa silang lahat nun. Hindi kita maintindihan kuya eh. Huwag mo akong pigilan. Ano ba? Maghunos dili ka.
Antayin mong ikaw na yung tatawagin. Tapos na ako. Nakausap ko na siya. 2 na lang kayong hindi pa. Bakit naman? Ang gulo mo, kuya. Bakit? Sagutin mo ako. Ikaw na lang umalam sa oras na trono mo na. Baka umabot pa kasi sa'yo. Naguguluhan si Mapiso. Bakit sinabi ng kapatid na baka umabot pa sa kanya? Hindi niya talaga makuha ang punto nun. Lumapit naman ang isa pang kapatid nila. Babae ito, si Ate Ninita. Ang sabi nito ay kumalma daw si Mapiso. Tanong ng tanong si Mapiso kung ano ba talagang nangyari. Kaso, ayaw namang magsalita ng mga kapatid niya. Naroroon lang siya sa beranda. Nakaharang ang kapatid na panganay sa may pintuan. Ang bahay nila ay maliit lang. May isang silid at malawak na sala. Naroroon na sa sala ang kusina. Nakarugtong naman ito ang banyo. May beranda din at kita dito ang ilang kapitbahay nila. Pero ektarya ang pagitan. Nang lumabas ang isang kapatid sa silid, nagkatitigan ng lahat. Umiiling ito habang naglalakad palabas ng bahay nun. Napakunot naman ang mukha noon ni Mapiso. Kitang-kita niya kasi ang pagkabalisa ng mga kapatid. Halos lahat ng ito ay bigla na lamang tumingin sa kanya at tumangu-tangu pa. Ano hong ibig sabihin nito? Ano to? Ikaw na. Nasa kapalaran mo siguro, Mapiso. Ang alin? Gulo nyo. Nay! Nay! Sangbit ni Mapiso sa nanay. Kaso tinitigan lamang siya nito. Lumuluha-luha ang mga mata. Nakakaramdam na ng kakaiba si Mapiso. Magpaganon pa man, pumasok ito sa may silid nun. Yung tatay niya'y nakahiga sa katre. Nakatingala at kita niya ang luha sa mga mata. Marahang umupo si Mapiso sa gilid. Hindi siya kaagad nagsalita. Angat sa kanya ang pagiging aligaga. Hanggang sa kinamusta si Mapiso ng padre de pamilya nun. Kaagad namang sumabat ang binata ng ayos lang. Nagtanong ito kung anong nangyayari. Kung bakit umano iniisa-isa silang magkakapatid. Ang tao, kapag itinakda ng mamatay, mamamatay talaga ito. At yun ang nakaatang sa akin, anak. Ano mang mangyari, anak, sana'y huwag kayo malungkot. Ayoko mangyari yon. Gusto ko maging masaya kayo. Kahit papaano'y nakapagpahinga na rin ako. Sa wakas. Ano yan, tay? Huwag ka namang maghabilin. Huwag gawing biro ang ganyan. Matapos makapagsalita ni Mapiso, inangat ng Tatay Pancho ang kamay. Tapos may nakita siyang 2 bato. Itim at puti ito. Nagtaka noon si Mapiso at kaagad nagtanong kung para saan. Anak, aswang ako. Aswang na albularyo. Ito na lang ang inaantay ko para manahimik na ako. Sana naman paunlakan mo. Tanggapin mo, Mapiso. Ano, tay? Aswang? Aswang ka po? Teka, pagpapasa pala to, tay. Kaya palang tahimik nila. Aswang ka pala. Naguguluhan ako, tay. Sandali po. Tumayo si Mapiso at lalabasan ng silid nun. Kaso nagsalita ang ama. Sa oras umano na walang tumanggap sa kanyang legasiya, ay may masamang mangyayari sa katawan ng padre de pamilya. Magiging magulo at babalutin ng kababalagan ang lugar nun. Dito napahinto si Mapiso. Aminado siyang nagulat siya at nakaramdam ng pangingilabot nun. Tinawag ni Mapiso ang kanyang nanay. Makailang beses niyang sinakbit ito, pero hindi tumutugon.
Pagsilip niya sa pinto, lahat ng mga kapatid niya nasa biranda. Naroroon din ang kanyang nanay noon. Hindi lahat ng aswang masama. May ibang aswang na tinadhana para gawing tama ang mali. Anak, kailangan ko ang tulong mo. Nawindang ang binata sa revelasyon ng kanyang tatay. Hindi niya inaasahan kasi na sa haba ng panahong kasama nila ito, may nakakubli pala sa pagkatao niya. Pero ang ipinagtataka niya, kung bakit albularyo? Katunayan ay marunong pa itong magpaanak at wala namang naging problema. Tama naman ang sinasabi ng kanyang tatay na hindi masama ang padre de pamilya. Katunayan ay tumutulong pa ito sa mga tao noon. May kapalit man o wala, pero mas angat ang pagtulong sa kapwa. Nakatitig siya sa kanyang tatay noon. Patuloy sa pagluha ang mga mata niya. Tumango si Mapiso. Muling umupo at marahang hinapuhap ang tatay sa bisig nito. Sabi niyang kung ano man daw ang mas ikakabuti, doon siya. May ibinulong sa kanyang tatay Pancho. Hindi niya naiintindihan ang mga katagang yon. Habang nangyayari yon ay kinikilabutan si Mapiso na para umanong may gumagapang sa kanyang katawan. Kasabay ng pagsambit ng mga salita, unti-unti niyang kinukuha sa kamay ng kanyang tatay ang dalawang bato. Bigla na lang kumapit sa kanya ang padre de pamilya. Yumakap ito ng mahigpit at, "Salamat anak. Salamat sa iyo." "Sabi ko na, ikaw wika ng tatay, sabay pikit na mga mata at bitaw sa binata noon. Tumulo na lamang ang mga luha noon ni Mapiso dahil alam niya sa sarili na wala ng kanyang ama. Pagtingin niya sa kanyang palad, laking gulat niya nang wala na doon ang mga bato. Dama niya ang mga ito kanina sa kamay pero bigla na lang naglaho. Hinanap pa niya sa pag-aakalang nalaglag lang. Pero wala na. Hindi niya na makita ang mga ito. Takang-takaman pero hindi niya na yon pinagtuunan ng pansin. Lumabas siya ng silid. Nakita niyang nakabungad ang nanay Lilia sa may sala. Bigla na lamang siya nitong niyakap at nagpasalamat nun. Umiiyak ang nanay. Dagdag pa nito, siya na umano ang magpapaliwanag ng lahat. Ang importante ay naging maayos ang pagpapasa. Dahil kapag daw walang tumanggap nun, magiging halimaw ang tatay Pancho. Isang halimaw na tinatawag na amaranhig. Tumangulang si Mapiso. Tinapik niya ang nanay at pagkatapos noon ay lumabas na ng bahay. Lahat ng mga kapatid nakatingin sa kanya. Hindi niya pinapansin ang mga ito. Ilang saglit lang habang nasa labas ng bahay ay narinig niya na ang iyakan ng mga kapatid. Hindi pa lubusang napagtanto ni Mapiso ang lahat. Halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Pagkagulat, pagtataka, misteryo at kalungkutan. Sino ba namang hindi, diba? Kung kayo kayang nasa kalagayan niya. Kumbaga kung ako nasa pwesto ni Mapiso, magugulat ka talaga. Biglaan ang twist ng kwento. Maging ako na nagbabasa, nagulat. Alam nyo, marami na tayong narinig na kwento patungkol sa paglilipat ng pagiging aswang. Dito na siguro sa kwento ni Mapiso ang mas detalyado. Ang katahimikan sa kanyang isipan, nabasag. Nasana sa mga puntong yon, nakatuon lamang sa pamumuhay at pag-aaral. Ano bang nangyari?
at may tagpo palang nagpapabago ng kanyang pananaw. Sino ang mag-aakala? Magaling na albularyo ang tatay na halos lahat ng abilidad ay kayang gawin bilang manggagamot. Pero sa likod ng lahat ng ito, aswang pala ang kanyang ama. Matapos ng ilang oras ay nagmungkahi ng nanay na ilibing na kaagad. Lahat silang magkakapatid noon nalaman ng dahilan. Ayon kasi sa nanay Lilia, habilin ito sa kanya noong nagkakasakit pa si Tatay Pancho. Matagal niya nang alam ang nakabungad na kamatayan. Ang sabi sa kanya ng tatay, sa oras na walang tumanggap, sunugin umano ang katawan niya. At kapag meron namang tumanggap ay huwag nang paglamayan pa. Ilibing sa lalong madaling panahon, pero pugutan muna umano ng ulo. Kahit pa man daw napasa na ang yanggaw, malaki ang posibilidad na sapian ng ibang espiritu ang katawan para sa pilitang buhayin ng amaranig. Magaling umanong gumawa ng paraan ang mga demonyo. Habang nakikinig si Mapiso, naging malinaw na sa kanya kung bakit ganoon kaselan na magkaroon ng pagpapasa. Hindi niya lang alam ang sasapitin niya noon. Ipinagdarasal niya na sana maging katulad na lamang din siya ng kanyang ama. Siya na mismo ang pumugot sa ulo ng kanyang tatay noon. Masakit man sa loob, pero yun ang tama, kahit pa man labag sa looban. Nanginginig ang kanyang kamay noon na habang hinihiwa ang leeg ng matalim na itak. Sumusuka pa si Mapiso habang ginagawa yon. At kasama noon ang matinding hinagpis. Para umano siyang kumakatay ng baboy. Sumirit ang dugo at natapunan pa ang kanyang mukha noon. Ang mga kapatid niya hindi nanonood. Nilibing ang labi malapit lamang sa bahay. Matapos ang lahat saka pa lamang siya naglamay. Bali sila lang din magkakapatid na kahit sa kabila ng abiso ng kanilang ama bago mamatay ito, ay binigyan nilang respeto ang kultura ng paglalamay. 3 araw na lamay yon. Walang kaalam-alam ang mga kapitbahay. May bumisita at naisa ng magpagamot. Ang bumungad dito ay si Lilia. Hindi na tinago ang nangyari. Sinabi kaagad na namatay na manggagamot. Matapos ng lamay, doon na nagtanong si Mapiso sa nanay patungkol sa nangyari. Nawala umano ang mga batong binigay sa kanya ng Tatay Pancho. Nasa katawan mo na anak. Huwag ka mag-alala. Narito naman ako. Nakausap ko na rin ang mga kapatid mo. Kailangan mo lang malampasan ng subok. Anong subok, Nay? Yanggaw anak. Dadaan ka sa yanggaw at katulad ng mga ibang aswang, makakaranas ka ng sobrang pagkagutom. Hindi mo kayang dalhin ang sarili mo. Magmumukha kang baliw. Pero sa oras na malampasan mo yon, babalik ka sa normal. Hindi katulad ng iba na ang kakalabasan masama. Ang sayo, magiging katulad ka ng tatay mo. Paglilinaw ng kanyang nanay Lilia. Sa pagpapatuloy ng pagsasalaysay ng kanyang ina, iniwan umano lahat ng tatay nila ang mga kaalaman nito, maging ang mga kagamitan. Ibibigay na lamang ng nanay Lilia sa oras na malampasan na ang yanggaw. At doon ay magsasanay daw sa panggagamot si Mapiso. Hindi nga siya nagkamali ng duda. May mangyayari nga sa kanya. Pero taliwas ito sa mga naririnig niyang yanggaw. Tama ang kanyang nanay. Dadaan nga sa matinding pagkagutom. Pagkatapos noon ay magiging ganap na aswang na. Pero iba ang kalalabasan ng kanya. Naiisip niyang dahil ito sa 2 bato. Karaniwan kasi sa yanggaw ay iisa lamang at kulay itim ito. Pero ang sa kanya, papanong may kulay puti, di ba? Nagtanong siya sa kanyang ina patungkol dito.
at doon ay nalaman niyang mutya daw mula sa nagmilagrong berhen sa regla. Luha ng berhen ang tawag doon. Dati umano, literal na mapanghasik ang angkan ng Tatay Pancho. Malaki ang nagbago dahil sa luha ng berhen, dahil kaya daw nitong pigilan ang sarili na maging aswang. Natuklasan ito ng lolo ni Mapiso na siya namang malaking pasasalamat ng matanda dahil nauudyo ka ng panghahasik. Magpaganon pa man, hindi nawawala ang kultura ng aswang, kaya pinapasa-pasa pa rin ito. Kaso kasama na ng luha ng berhen dahil may kasabay na nakabaong mutya ng aswang. Kahit hindi nagpapalit ng anyo ay malakas pa rin ito. Kaso, pinasok daw ng tatay ng binata ang pagiging albularyo. Tumulong ng tumulong na walang limitasyon. Ito ang dahilan kung bakit nagkasakit si Tatay Pancho noon. Ayon kay Nanay Lilia, lahat daw kasi ang pagtulong may kapalit. Tipikal na ito sa may mga karunungan. Pinaalalahanan si Mapiso ng kanyang nanay sa oras na maging albularyo na umano ang binata noon. Limitahan ang pagtulong. Huwag daw tulungan ng mga nakatakda ng mamatay dahil sa katawan ni Mapiso ang balik nito. Sobra akong namangha. Nakahanay talaga ang kwento sa katotohanan. Tama naman. Mababawasan talaga ang buhay ng isang albularyo kapag walang pakundangan ito sa panggagamot. Isa ko pang ikinamangha ay yung luha ng berhen na pinagsabay sa mutya ng aswang. Pwedeng gawin yon. Kayang magtanga ng aswang nang galing sa mabuti. Yan ay kung ang aswang ay may puso talagang mabuti. May iba kasing nilamon na ng kadiliman. Yun bang tanggap na nila maging masama at pinanindigan nito? Ang kinagandahan dyan sa luha ng berhen, protektado talaga ang tao. Isisingit ko lamang dito ang konting kaalaman. Ipapaliwanag ko sa inyo na maraming klase ng aswang. May galing na sa dugo at may kultura lang. Ang kultura, ito yung pagpapasa ng mutya na tinatawag na mutya ng karimlan o mutya ng aswang. Batong itim ito at siguro hindi nalingid sa kalaman nyo ang patungkol dito. Kung ang aswang ay sa dugo, posibleng marami sila. Pwedeng maging buong pamilya. Nabibilang dito ang mga gabunan. Pero kapag sa pagpapasa lang dahil sa mutya, sa isang pamilya, iisa lang ang aswang dito. At yun ay pinasahan sa kung sino ang napili o kung sino ang ginustong sumalunod. Tama. Tama na kapag hindi napasa ay may mangyayari talaga. Tama't magiging amaranhig na. Isipin na lamang natin na parang zombie yon. Yan ang amaranhig. Balik tayo sa kwento. Lumipas umano ng isang buwan. Nagsisimula ng makaramdam ng kakaiba sa katawan si Mapiso. Yun bang bigla na lang lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Tapos konting kaluskos lang ay nagugulat ang binata. Para na umano siyang baliw noon. Nasa loob na lamang lagi ng bahay. Ang nagbabantay sa kanya ay ang kapatid na si Jose at Ninita. Ito kasing dalawa ang mga panganay at ito ang nangakong kapag may tumanggap alinman sa kanilang mga kapatid, sila na ang mag-aaruga dito sa oras na sapitin na nito ang tinatawag na subok. Pinanindigan nyo ng dalawa. Ito lang ding dalawa ang may maayos-ayos na buhay dahil kapwa nakapagtapos ng associate sa kolehiyo. Pero ang problema, nakapag-asawa ka agad. Samantalang si Nanay Lilia naman, walang palya ito sa bukid. Kahit papano'y hindi mapunde ng kanilang ikinabubuhay. Ganun din sa pagpuslit sa mga alagang hayop. Ayon pa kay Mapiso, sumusuka din siya ng dugo. Alalang-alala naman noon ang ate Ninita niya.
Si Jose, nakahanda na lagi ang tali. Hanggang sa isang gabi umano, na naginip itong si Mapiso. Basta, masaklap pa yun sa bangungot. Tumatakbo umano siya sa karimlan at gutom na gutom nun. Tapos ay may mga nakikita siyang mga mapapangit na tao. Parang mga demonyo mukha, naliligo sa mga dugo. Hanggang sa paggising umano ni Mapiso, akala niya'y panaginip pa rin. Paano ba naman kasi? Nasa gubat na ito at may araw na nun. Naliligo siya sa putik at amoy dumi pa siya ng baboy. May mga bahid pa ng dugo sa kanyang katawan. May mga balahibo umano ng manok sa kanyang mukha nun. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Yung paningin niya ay umiikot na para ba umanong nahihilo ito. Hanggang sa nanlabo ang kanyang mga mata. At hindi niya na alam ang mga sumunod na nangyari noon. Pagkagising niya ulit, nasa bahay na siya. Pero nakatali ang kanyang katawan. Ang nanay Lilia ay nasa gilid at nililinis ang kanyang katawan noon. Nagtanong ang binata kung ano bang nangyayari at bakit itinali siya. Pumasok naman sa silid ang kapatid na si Jose. Hayop ka. Kagabi ka pa namin hinahanap. Sus Maria, mabuti na lang walang nakakita sa'yo. Dapat nagsabi kang may masama sa katawan mo eh. Sinumpong ka eh. Natutulog lang ako eh. Teka, naalala ko na. Nagising ako pero nasa gubat na pero nawalan din ako ng malay. Tama ka. Sa gubat kita natagpuan. Sa kabilang baryo pa talaga. Nabulabog yung lugar. Mabuti na lang. Nay, ano na? Subok na ba yon? Tanong ni Jose sa nanay Lilia. Umiling ang ilaw ng tahanan. Ang sabi nito ay hindi niya alam. Wala kasing sinabi ang tatay nila. Maliban na lang sa sumpong at kapag sumuka na. Wala siyang idea kung ilang beses susumpungin si Mapiso. Pero, pakawalan mo na siya. Tingin ko na sa ulirat naman. Anak, Mapiso, yung panaginip mo. Sumpong na yon. Sabi ko naman sa'yo, hindi makokontrol ng isang tao ang yanggaw. Para kang baliw. Nakahubot-hubad pa. Ang kuya mo dinaan ka sa gubat pa uwi at hindi sa kabahayan. Kinalagan si Mapiso. Pero pagsapit ulit ng gabi noon ay hindi na nagkumpiyansa sila at itinali ang binata. Kaso, hindi sinumpong ito. Sa halip ay panaisukan ng kulay itim na likido. Napangisi ang nanay Lilia noon. Lumabas na ang masamang katauhan ni Mapiso. Wika ng nanay niya. Wala nang dapat ipag-alala. Tapos na ang subok. Ito ang sabi ni Tatay Pancho na kapag sumuka na ng itim na likido. Tapos na umano ang lahat. Sa wakas umano, ayon pa kay Mapiso ay gumaan na ang kanyang loob. Makalipas lamang ng isang linggo, ibinigay na sa kanya ang karunungan ng tatay. Mga papelito at mga kagamitang noon pa niya nakita. Tangkay, bato, bote at marami pang iba. Ipinaliwanag ng nanay Lilia ang lahat, maging ang mga nilalaman ng mga papel na yon. Naiintindihan naman ni Mapiso ang mga nilalaman ng papel. May kaukulang kahulugan kasi ang bawat nilubag na kataga. Doon na nagsimulang mag-aral ng karunungan ng binata. Pero habang nangyayari yon, iba ang pakiramdam niya sa sarili. Para ba umanong lumakas ito at hindi madaling mapagod. Tinanong niya ang nanay patungkol dito, kaso wala nang idea. Kaya ayon, wala ding alam si Mapiso dito. Nais niya noong dumulog sa isang albularyo kaso ang sabi ng nanay niya ay huwag umano dahil mabubunyag ang pagkatao ni Mapiso.
kung ano man daw ang pagbabago sa kanya. Marahil dahil ito sa tangang nakabaon sa kanyang katawan. Balikan natin yung nasuka si Mapiso ng itim na likido. Diba, dapat ay kasama na doon ang itim na bato. Pero bakit hindi? Masasabi kong hindi talaga pare-pareha ang lahat. Namumukod tangi ang kwentong ito sa palagay ko. Hanggang sa nagsimula ng manggamot si Mapiso. Sa murang edad niyang yon, bihasa na ang binata. Hindi naman daw siya dumaan sa tinatawag na debosyon. May basbas na kasi siya noon, dulot na rin ito ng luha ng Birhen sa regla. Nakabisado niya lahat ng pamamaraan, mula sa organiko hanggang sa iba pang mga ginagamit ng tatay niya noon. Ang hindi pa niya nasubok ay ang kakayanan para sa espiritual. Hindi pa kasi siya nakakatagpo ng pasyente na kinukulam, na engkanto at inaswang. Ayon pa kay Mapiso, lahat ng lalapit sa kanya, mga karaniwang sakit at bati lang. Pero isang araw umano, may dumating na 2 tao. Mga desente ang mga ito na wari niya pa. May kaya sa buhay. Lalaki at babae na husto sa edad at mag-asawa ito. Ang mga pangalan, itago na lamang nating Ma'am Beth at Sir Bobby. Magpapatulong umano kay Mapiso dahil ang anak daw nilang lalaki, nasing edad lamang ni Mapiso, ay may sakit na hindi nila matukoy na kung ano. Dinulog nila sa doktor, pero karaniwang sakit lamang umano. Walang nakitang komplikasyon sa bahagi ng katawan. Ito na rin ay batay sa naging resulta ng eksaminasyon. Sabi naman ng binata, bakit hindi na lamang dalhin sa bahay nila ang pasyente? Pero ayon naman kay Ma'am Beth, hindi daw nakakatayo. Kaya ayon, sumama si Mapiso sa mag-asawa. Taga-Bayawan pala ang mga ito. Malaki ang bahay at 2 palapag. May mataas na bakod at magandang tarangkahan. Literal na may kaya nga ang pamilya. Kasama ni Mapiso sa mga sandaling yon ay ang kapatid na si Jose. Kapag umaalis kasi at may pupuntang pasyente si Mapiso, sumasama ang kapatid. Minsan, may mabuti namang nadudulot pero kadalasan kakulitan. Naroon sa salang pasyente. Nakahiga sa muebles at parabang patay na ang balat. Sobrang putla kasi, pero hindi naman payat nun. Yung mata lang ang naigagalaw, tapos may kakaibang amoy ito. Ang pangalan nito, Carlito. Nagtaka noon si Mapiso kung bakit may amoy. Para ba umanong nabubulok na laman? Kaagad nagtanong ang binata kung may sugat pa ang pasyente. At ang sabi naman ni Ma'am Beth, wala umano. May amoy kasi siya eh. Mabaho. Wika ni Mapiso nun. Hanggang sa ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang sabihin na mag-asawa na wala naman silang naaamoy. Doon kaagad na pagtanto ni Mapiso na siya lang ang nakakaamoy nito. Nagmungkahi ang binata sa Kuya Jose. Natanggalin umano ang kumot. Tapos ay hubaran ng damit nun. Nang marinig yun ni Jose ay kaagad niyang tinanggal ang kumot. Maging ang suot ng pasyente. Napatakip na lamang ng bibig si Mapiso. Paano ba naman kasi? Kitang-kita niya ang kaliwang dibdib ng pasyente na may butas na. Oo. Butas yun at tagos hanggang baga. Tumingin siya sa mga magulang nito. Tinuro niyang nakikita at ang sabi, yan o, sugat klarong-klaro. Hindi nakita ng doktor yan. Kumunot ang mukha ng dalawa. Nagkatitigan pa ito. Si Sir Bobby, nagkibit balik at sabay tanong ng, saan? Wala namang kaming nakikita. Nagtaka si Mapiso.
hanggang sa may binulong sa kanya si Jose noon. Ayon dito, kinukulam umano ang pasyente at nakatago ito sa sabulag. Kaya walang sino mang nakakapansin. Maging ang doktor ay hindi ito nakita. Kung may tatanong, itong si Jose bagamat hindi tinanggap ang abilidad ng kanilang tatay, pero may alam na ito. Panganay at imposibleng hindi ito na impluwensya ng padre de pamilya noon. Ganun ba kuya? Mukhang mapapasabak na ako sa pangkukulam ah. Kahit hindi pa nasubok ang sarili sa ganitong tagpo, alam na ni Mapiso ang gagawin niya. Gaya ng sinabi sa kwento, nakabisado niya ng lahat nun. Dinala sa silid si Carlito. Binuhat lamang yun ni Jose. Ito na rin ay gustong mangyari ni Mapiso sa silid ang gamutan. Akala niya pa noon ay nag-iisang anak lamang ng mag-asawang itong si Carlito. Kaso ay may bumaba umano ng bahay. Dalagita ito at medyo nahiya pa noon ang binata. Maganda ito. Ang pangalan ay itago na lamang nating Rosana. May sinabi pa ito. Alam niya na umano na kulam pero ayaw namang makinig ng kanyang mga magulang noon. Magkasama sila ng kapatid niya noon. Naimbitahan kasi sila sa isang okasyon ng pinsan nila na itago na lamang natin sa pangalang Wela. Pagka-uwi umano, bigla na lamang nahimatay si Carlito. Sandali, may nakaalitan ba kayo doon? Tanong ni Mapiso noon. Ang sabi naman ni Rosana, meron umano. Manliligaw ito ni Rosana na bigla na lamang sumulpot doon. Ang pangalan, Errol. Nanliligaw daw ito sa kanya sa Dumaguete. Doon kasi nag-aaral si Carlito at Rosana ng kolehiyo. Kaso ay hindi pinapatulan ni Rosana. Nagtataka nga siya kung bakit nakarating na lamang bigla. Ayun, nalaman niyang ang pinsan palang si Wela ay may naimbita nitong kaibigan. Tapos ang kaibigang ito ay kaibigan naman ni Errol. Kaya yon, nagkita daw sila sa lugar. Nang makainom at malasing, nang hipo daw ito sa kanya, nakita ito ni Carlito kaya sinita. Pero nagkagulo, nagkaroon ng komosyon. Kamuntikan pang magkasuntukan, mabuti na lamang at may umawat nun. Nagkatitigan si Mapiso at Jose. Bumulong naman si Jose at ang sabi nito, may salarin na umano sila. Tingin ko nga kuya, susubukan ko siyang gamutin. Pero kapag hindi umubra, pupuntahan natin ha. Kami na lamang po ni kuya dito sa silid. Hindi pwedeng kasama kayo sa loob. Mungkahi ni Mapiso. Lumabas naman ang mag-asawa. Maging si Rosana noon. Narinig pa ni Mapiso na pinapagalitan si Rosana. Hindi daw pinaalam sa kanila na may nakaaway pala ang magkapatid noon. Isinara ang pintuan at doon sinimulan kaagad ni Mapiso ang panggagamot. Una niya umanong ginamit ang organiko. May kutob na siyang kulam kaya nagdala na ng mga halamang pangontra si Mapiso. Kapirasong tanglad at mga dahon ng atis noon. Nilagay lang yun ni Mapiso sa kilira ni Carlito. Bali sa magkabilang kilil-kili ito. Inipit doon. Tapos ay nag-usal ang binata. Makailang ulit na nagbitaw ng mga kataga. At matapos noon ay inobserbahan si Carlito kung magiging maayos na ba. Pero ang nangyari umano, nagsisisigaw ito sa may sakit. Indikasyon na hindi umubra ang organic ko kaya naman sinunod na kaagad ng binata ang ikalawang proseso. Ang pagpapausok gamit ang kapirasong bunot at ng kamangyan. Lumabas pa nga ng silid noon si Jose dahil sobrang tapang ng amoy. Pero wala pa ring nangyari. Malalaman naman daw umano kapag nagkabisa o umubra dahil makikita kaagad sa mukha ng pasyente ang indikasyon nun.
magiging masigla ang muka at makakagalaw na ito. Palipad hangin ang ginamit at sa oras na matanggal ito ay mabilis na gagaling ang pasyente na yon. Kuya, hawakan mo. Teka sandali, Sir Bobby, Ma'am Beth, may gagawin ako sa kanya. Pero hindi ako sigurado kung kakayanin ba ng kanyang katawan. Dalawa yung kahihinat nandito. Mapapagaling at mas lalala ang sakit. Kayo po yung magbigay hukom kung itutuloy ko ba. Mas lalala? Teka. Maaring mamatay yung anak ko kapag hindi umubra. Tumango si Mapiso. Gaya daw ng sinabi niya ay dalawa ang kahihinatnan. Pero sa gagawin niyang proseso, may pagkakataon pang mabuhay ang anak nilang si Carlito. Kapag hindi kasi ginamot, mamamatay din. Kahit papano'y sinubukan nilang buhayin pa ito. Pumayag ang mag-asawa, pero makikita sa mga reaksyon nito na alalang-alala sila. Si Ma'am Beth panoon ay umiiyak na. Nawawala sa konsentrasyon si Mapiso kaya sinara niya ang pintuan. Muli, silang dalawa doon ni Jose sa may loob. Nakahawak si Jose sa magkabilang balikat ni Carlito. Binubulungan niya itong tiisin ang mangyayari. Bunso, panggapos na ba yung gagawin mo? Oo kuya. Carlito, magiging masakit ito Alam kong naririnig mo ako. Tatagan mo yung loob mo kung gusto mo pang mabuhay. Lumuluha ang mga mata ni Carlito. Parang gustong magsalita pero daing lang ang naririnig nila. Kinuha ni Mapiso ang kanyang tangkay. Inipit ito sa pagitan ng mga daliri sa paa ni Carlito. Bumulong ng usal at tapik sa balikat nun. Sa mga sandaling ito, hindi alam ni Mapiso na uubra ba. Pero matapos matapik yon, sumimangot ang mukha ni Carlito. Tapos nagsalita ito. At yung boses ay animoy galing sa ilalim ng lupa. Tumawa at sinabing, "Sino ka? Sino kang animal kang nagpatawag sa akin? Yawa ka? Ikaw pa'y may malakas ang loob na magtapang-tapangan at magtanong. Hoy, anong pangalan mo?" Wika ni Jose na parang alam din ito ang ginagawa. Hinayaan lang naman yun ni Mapiso hanggang sa muling nagsalita ang ginapos. Ang sabi bakit niya sasabihin ang pangalan. E di, huli umano siya. Bakit? Sa tingin mo hindi ka pa ba nahuhuli? Mapiso, ikaw nang bahala. Alam mo nang gagawin mo. Mungkahi ni Jose noon. Tumango naman si Mapiso at pinisil ang daliri sa paa na kung saan doon nakaipit ang tangkay. Sumigaw ang salarin. Tigilan na umunot na sasaktan siya. Ganun naman pala Anong pangalan mo? Madali lang naman to. Dinadaan lang sa magandang ugnayan. Tanong ni Mapiso. Pero muling tumawa ang nakasapi nun. Ang sabi pa nito ay hindi daw niya sasabihin ang pangalan kahit anong gawin nila. Kapag kinitil umano ang buhay niya, mamamatay din ang pasyente. Dahil nakaugnay umano ang sumpa sa katawan niya at sa biktima. Hindi ako mauutakan ng sino man. Mahihinang nilalang kayo. Dagdag ng nakasapi nun. Sinenyasan ni Jose ang kapatid. Lumabas sila ng silid at doon nag-usap. Ang sabi ni Jose, tama ang sinasabi umano ng nakagapos. Dahil nga malakas ang loob noon at posibleng mangyari yon. Nagtanong naman si Mapiso kung anong gagawin nila. Hindi kaagad nagsalita si Jose. Tumitig ito kay Rosana. Tapos tumango. Ang mga magulang nila Rosana at Carlito noon ay nagyayakapan. Patuloy pa rin sa pag-iiyak si Ma'am Beth. Si Rosana naman ay makikitang sobrang balisanon. Punta natin yung mangkukulam. Isama natin yung babae.
Sambit ng Kuya Jose. Ano? Tapos papatayin natin? Di ba nga nakaugnay yung sumpa sa kanilang dalawa? Tanong naman ni Mapiso nun. Pwede nating patayin. Pero pagkatapos na makuha yung tangan. Uy! Saan ka ba nakatingin? May gusto ka ba sa babae? Sa animal tong. Makinig ka nga, Mapiso. Kung wala siyang tangan, walang bisa yung sumpa. Wala nang ibang paraan. Tanggalin mo na yung panggapos. Teka sandali. Hoy, mukhang malakas ka nga. Pwede bang tanggalin mo na lang yung kulam? Pakiusap po. Sumusuko na kami sa'yo. Tanggalin mo na yung kulam. Wika ni Jose nang pumasok muli sila sa loob nun. Pero ayon sa mangkukulam, hindi niya daw tatanggalin. Papatayin niya umano ang lalaki. Doon ay muli silang nagkatitigang magkapatid. Pagkatapos nun, muling nagmungkahi si Jose na tanggalin na ang panggapos. Tinapik na ni Mapiso ang balikat ni Carlito. Kinabahan pa noon sa Mapiso dahil baka patay na si Carlito pagkatapos makawala. Nakapikit kasi ang mga mata. Pero maayos naman at natutulog lang pala. Kinausap ni Mapiso si Rosana. Kung sino man umanong nakaalitan nila noon, dalhin sila sa taong ito. Pumayag naman si Rosana. Walang ano-anong umalis kagad sila. Malayo ang lugar. Sa bukid ng Basay ito. Katunayan ay ginabi pa sila ng makarating. Hampakay nila sa lugar ay ang pinsa ni Rosana. Tinanong kaagad nila ito sa kung saan nakatira yung naimbitahang kaibigan. Ang sabi naman ng pinsa ni Rosana, taga-bayan lamang daw ng Basay yon. Malapit lang umano doon at pwede lang lakarin. Nakakagulat naman kayo, Rosana. Sino ba itong mga kasama mo? Tsaka bakit nyo hinahanap si Adel? Wika ni Wela. May nangyari sa kapatid ko. Kinukulam siya. At itong mga kasama ko ang tumutulong sa amin. Adel pala yung pangalan ng kaibigan mo. Yung kasama niya, kilala ko yun eh. Pero hindi ko alam kung saan nakatira. Itatanong lang sana namin sa kaibigan mo kung taga saan yon. Sagot naman ni Rosana. Si Errol? Kapitbahay lang sila. Puntahan mo lang si Adel. Basta magtanong lang kayo sa baba sa oras nang makarating kayo doon sa bayan. Sagot ni Wela. Sa puntong yon, nagkatitigan si Mapiso at Jose. Kinakabahan na si Mapiso sa mga sandaling ito. Inihahanda niya na ang sarili sa anumang mangyayari. Matapos makapag-usap, umalis kagad sila. Hindi nga kalayuan ang lugar. Mga kalahating oras lang ng lakad, narating na nila ang bayan nun. Hindi naman literal na bayan ito. Dahil kung titingnan, para lang umanong na yon. Magkakalayo kasi ang bahay nun. Kaagad silang nagtungo sa isang tindahan doon. May nakatambay at tinanong nila kung nasa anumano ang tirahan ni Errol. Hindi na nila tinanong pa ang tirahan ni Adel dahil magkapit-bahay lamang naman pala ito. Tinuro ang lugar at yun ay walang ano-anong hinamak na nila. Napakatahimik ng lugar at wala silang nakikitang tao na nasa labas. Maliban na lamang doon sa may tindahan. Hanggang sa narating na nila ang naturang bahay. Malaking tahanan ito, pero isang palapag lang. May tao at sinabi kaagad ni Rosana na kakilala niya ito. Naroroon banda sa likod at naninigarilyo. Iyan na si Errol. Sambit ni Rosana. Wala naman akong nararamdamang kakaiba dito. Teka kuya, pwede bang magtago kayo? Lalapitan ko. Sabi naman ni Mapiso nun. Anong gagawin mo? Tanong ng kapatid. Hindi na nagsalita pa si Mapiso. Kahit walang kasiguraduhan, lumapit si Mapiso ng walang pag-aalinlangan.
Sina Jose sa mga sandaling ito, nanlalaki na lamang ang mga mata dahil sobrang bilis ni Mapiso noon. Umiiral ang pagiging aswang nito sa gabi, pero nasaan yung tao pa rin. Marahang tumabi kay Errol si Mapiso. Doon niya napagtanto na malaking tao pala itong si Errol. Tapos ay wari na sa edad 30 na. Halata naman umano sa postura at pangangatawan. Hindi daw siya pinapansin. Nakatingala kasi ito at panakanakang bumubuga ng usok mula sa sigarilyo. Magandang gabi, bungad ni Mapiso noon. Napatalon si Errol sa gulat. Kaagad nagtanong kung sino siya. Nagpakilala naman si Mapiso at diretsong sinabi na, kilala mo si Rosana, di ba? Alam mo din yung nangyari doon sa lugar ng pinsan niya. Nakaaway mo yung kapatid. Sabihin mo nga sa akin, may ginawa ka ba pagkatapos nun? Anong pinagsasasabi mo? Hindi kita maintindihan. Tugon ni Errol, sabay ka pa sa bulsa nito. Napansin ka agad ni Mapiso ang bewang nakalawit ang habak nun. Ramdam niya ang bisa nito at nagdududa siya sa puntong yon. Anong hindi kita maintindihan? Huwag kang magkukunwari. Hinipuan mo yung dilag. Manliligaw ka niya. Op! Huwag kang gagalaw. Malilintikan ka sa akin. Wika ni Mapiso. Akma kasi itong tatakbo pero nang maabisuhan, nanlaki ang mga mata. Panay sipat sa loob ng bahay na wari ba may inuusi sa anon. Ano naman paki mo doon? Bakit? May kasalanan ba ako bukod doon? Tugon ni Errol. Sa mga sandaling yun pala, si Jose ay hindi na nakapagpigil. Sumimple ito ng silip sa bahay. Tapos may nakita itong mga bagay na ginagamit sa pangkukulam. Kagad nitong tinawag si Mapiso at sinabing, "Ito na yung salarin." Nang marinig yun ni Errol, tumakbo ito pero mabilis na sinunggaban ni Mapiso. Sunggab umano na parang aswang. Itinulak niya pa sa dingding ito at pinangdilatan ng mga mata. "Ang yabang mo magsalita. Sa bagay, hindi mo ako kilala. Ibigay mo sa akin yung habak mo. O hindi naman kaya tanggalin mo yung kulam sa kapatid ni Rosana." Wika ni Mapiso. Nagpumigla si Errol. Sinuntok pa sa mukha ang binata. Pero hindi man lamang ito nayanig. Anong klaseng impakto ka?" Sambit ni Errol. "Hindi ako impakto. Kung hindi ikaw. Bibilangan kita ng 3 ah. Kapag nagmatigas ka pa, bubunutin ko yung ulo mo." "Langya, ikaw pala yung kumukulam ah." Hindi ako yung kumulam. Hindi ako yung mangkukulam. Bitawan mo ako." Nagtaka noon si Mapiso. Papanong hindi daw mangkukulam? Samantalang nakita naman ni Jose ang mga gamit sa loob ng bahay noon. Hanggang sa may lalaki pang isa na bigla na lamang sumulpot mula sa likuran. Nakangisi ito at nakaduro ang kamay kay Mapiso. "Bitawan mo siya. Kung hindi, mamamatay ka." Dito na nalaman ni Mapiso na yung lumabas, yun ang mangkukulam. Hanggang sa tinawag ito ni Errol sa pangalang Adel. Nagulat si Mapiso ng mga sandaling ito. Ang mangkukulam pala ay siya ding kaibigan ng pinsan ni Rosana. Ang kaibigan ni Wela na si Adel noon. Binitawan ni Mapiso si Errol. Nagsenyas kaagad siya kay Jose na lumayo. Paano ba naman kasi? Akma nitong lalapitan si Adel. Naudlot yun at bumalik si Jose doon malapit sa bakuran. Si Errol ng mga puntong yon, pumasok ng bahay at nagpatay pa ito ng ilaw sa loob. Nagtitigan sila ni Adel. Nakaduro pa rin ang kamay nito sa kanya at patuloy sa pagngisi. Hindi naman natinag si Mapiso at lumapit ito.
Mabuti naman at lumitaw ka. Tinatakot mo ba ako dyan sa talandro mo? Bakit hindi mo ituloy? Hindi ba umuubra? Ikaw pala yun ha. Kala ko pa naman si Errol. Ano ba motibo mo? Wala namang atraso sa iyong kapatid ni Rosana. Sa akin wala. Pero sa kaibigan ko meron. Pinahiya siya sa maraming tao. O bakit? Para sa'yo, katinuan ba yung panghihipo? Sabat ni Mapiso. Sabay hatak sa kamay ni Adel at tutok nito sa kanyang leeg nun. Sige, kitilin mo na. Ano pang ginagawa mo? Magbitaw ka na ng pangkitil. Na, pabor na dahil nasa leeg ko na eh. Sa puntong yon, panay bitaw ng kataga itong si Adel. Naririnig yon ni Mapiso pero habang nangyayari yon, ang mukha ni Adel na kaninang parang napakakampante nun, napalitan ng pagkabalisa. Anong klaseng tao ka? Tanong ni Adel. Ang narinig ko kay Errol, impacto daw ako. Yun na lang ang isipin mo. Impacto nga ako. Hindi tumatalab, di ba? Ibig sabihin lang pala niyan, mahina ka. Ngayon, sabihin mo ulit sa akin ang mga sinabi mo kanina habang nakagapos ka sa katawan ng kapatid ni Rosana. Ano yun? Mahihinang nilalang kami. Tapos hindi ka mapapatay? Tingin mo ba hindi ko kayang gawin yun dito? Kanina pwede pero ngayon, huli ka na sa personal eh. Wika ni Mapiso, sabay hatak muli sa kamay at binigyan ng sikmura. Dahilan para mapaungol itong si Adel at mapaluhod sa lupa nun. Inangat ni Mapiso ang buhok at sinuri kung saan nakalagay ang tangan. May kwintas ito. Nanlaki ang mga mata ni Mapiso dahil medalyon itong pentagram. Dali-dali niyang hinablot dahilan namang nagkasugat ang leeg ni Adel nun. Pagkatapos ay sinipa ni Mapiso ang mukha. Natumba si Adel na nag-iiyak nun. Errol! Errol! Hindi ka ba lalabas dyan? O gusto mong pasukin ko ang bahay ng persahan at may gawin sa'yo? Tawag ni Mapiso kay Errol matapos nitong lubayan si Adel. Muling nagbukas ang ilaw. Nagmakaawa si Errol na wag daw siyang idamay nun. Damay ka na din. Wala namang pinag-iba yung kasamaan nitong kaibigan mo sa'yo eh. Pero bubuhayin ko naman kayo. Basta maging matino lang. Kuya Jose, kunin niyo po yung gamit sa pangkulam. Alis na tayo dito. Nang marinig yun ni Jose, walang ano-anong pumasok ng bahay at kinuha ang mga nagkalat sa saig nun. Siguro naman, hindi na kaila sa inyo ang mga ginagamit sa kulam. Pangpantok yon. Ayon kay Mapiso, ilang mga kandila at 3 bungo na kulay itim. Nang makuha ang mga gamit ay binantaan ni Mapiso ang dalawa. Sa oras na may gawin ulit, partikular sa pamilya ni Rosana, hindi na daw siya magdadalawang isip na patayin ang mga ito. Isang subok ko to. Pwede naman pala. Nagulat ba kayo? Ngayon lang kayo nakabangga ng hindi tao. Errol, tandaan mo yung mga sinabi ko ah. Lalong-lalo ka na Adel. Alam ko na kung saan kayo nakatira. Madali lang kayo mahanap. Matapos makapagsalita, ay kumalis na kaagad sila. Itong si Jose, nagpasalamat na hindi pinatay ni Mapiso mga salarin. Pero si Rosana naman, nagtataka. Nakita niya kasi kung gaano kabagsik kumilos si Mapiso. Nagtanong pa ang dilag kung ano ba itong si Mapiso. Pero si Jose na ang sumabat. Albularyo lang yung kapatid ko. Rosana, parang bagay kayong dalawa ng kapatid ko ah. Hindi alam ni Mapiso kung ano ang nakain itong kapatid niya. Nahiya tuloy siya sa dalagita. Hindi na ito sumabat pa.
Hanggang sa makarating sila sa bahay. Nakatayo na si Carlito. Katunayan ay ito pa ang sumalubong sa kanila. Tuwang-tuwa si Rosana. Maging ang mga magulang nila ay ganoon din. Papasukin pa sana sila ng bahay noon at ipagpabukas na lamang ang pag-uwi. Kaso, humiling si Mapiso. Hindi na po. Uwi na lang po kami. Sige po, alis na kami. Nagpunta lang po sa bahay kapag may problema ulit ha. Wika ni Mapiso noon. Tinawag siya ni Sir Bobby at tinabutan ng pera. Pero hindi yun tinanggap ni Mapiso. Naglakad kaagad ito palayo. Sumunod naman si Jose. Sayang din yun ha. Teka, dapat si si Rosana na lang yung hiningi mo. Parang gusto ka niya oh. Alam mo namang kami yung magkasama kanina. Gwapo ka daw. Gwapo mo mukha mo kuya. Ayan, tinopa ka na naman. Umiiral na naman yung kalokohan mo. Nagpapasalamat na nga ako dahil naseryoso ka na eh. Ibibenta pa ako kay Rosana. Tara na. Ilang araw ang lumipas noon. May bumisita. Pero hindi na pasyente. Kung hindi si Rosana. Inaanyayahan si Mapiso kasama si Jose sa isang handaan. Handaan na para lang pagpapasalamat sa ginawa ni Mapiso at Jose noon. Naiya si Mapiso noon. Kinukulit kasi siya ni Rosana kahit panay siya ng tanggi. Sos, papayag yan. May gusto yan sa'yo eh. Di ba bunso? Gulat na gulat si Mapiso. Hindi niya inaasahan na dumating na pala si Jose. At nakikinig ito sa usapan nila. Pasensya na Rosana. Baliw tong kapatid ko eh. Hindi pa gumagaling. Baliw daw. Kailan ba yun Rosana? Desente ba dapat yung kasuotan? Naku hindi. Tayo-tayo lang. Isama niyo na din yung nanay niyo at kung may iba pa pwede rin. Naku, parang pamamanhi ka na oh. Hindi nakatagal si Mapiso noon. Umalis ito at galit na galit. Sinumbong niya sa nanay ang ginawa ng kanyang kuya. Pero hindi naman yun pinansin ni Nanay Lilia. Wari bang pati daw ito ay kakonsyaba ni Jose noon. Pinaunlakan nila ang imbitasyong yon. Basta hindi magkawari sa pasasalamat ang mga magulang nila. Sinagad na nila ito sa mga sandaling yon. Dahil umuwi na kasi kaagad si Mapiso matapos ng gamutan. Hindi mapakali si Mapiso. Panay kasi parinig itong si Jose. Maging ang mga magulang daw ni Rosana noon. Parang natutuwa pa. Hindi naman pinapatulan ni Mapiso. Basta mula noon, naging malapit na sila sa pamilya nila Rosana. Hindi pumapalya sa isang linggo. Bumibisita si Rosana at may dala itong mga pasalubong. Walang humpay na pasalubong daw ito kasama ng walang humpay na pasasalamat. Mga kagiliw, puputulin ko muna dito ang kwento. May karugtong pa ito. Inaantay ko pa sa sender. Malay natin, sumulat kaagad. Katulad natin ay abala din siya sa buhay. Pero magpaganon pa man, sana nagustuhan niyo yung kwentong ito.